Ito na po tayo ngayon sa sitio ng Bitas, Bulaga. Oh, mataba. Kaya siya tinawag na rock salt, yung ating mga asin ay parang mga bato. Dinonate daw ni Father to eh. Naging munting kapilya na. Kung kumunti na asinan, dalangan ng pagkabugtaan ng mga plasdaan. Sitio ng Bitas. Wow. Ito po ang unang dadaan natin, ang tulay ng Atlag. Ito ang ilog ng Atlag tsaka floodgate. Ito tayo sa aming barangay, ang barangay Bagna. Ito tayo sa simbahan ng Santa Cruz, ng barangay Bagna. Ito na po tayo sa boundary ng barangay Bagna at barangay ng Panasahan. Pagaling po tayo sa bayan ng Malolos, mga 15 to 20 minutes ang biyahe dito, papunta sa may punduhan ng Panasahan, punduhan ng bangka, o yung Panasahan Fishport. Yan. Dito po, pag diretso natin, siyempre, liliko ulit tayo sa bandang kanan. Dahil dito tayo sakay ng bangka, papunta sa pupuntahan natin ngayon. Diretso lang po tayo. Tapos liliko tayo ng bahagya. Yung dating dinadaanan natin, yun din po ang dadaanan natin dito. Tapos liliko ng bahagya. Yan, na tayo. Nakikita ko na yung Fishport. At na tayo sa Fishport. Ito yung paradaan ng tricycle. Mga idol natin. Hi idol! Morning! Ito na ang Fishport. Tayo pupunta. Let's go! Whee! Okay, ano na tayo sa punduan? Ito na mga magagandang mga makakasabay natin ngayong araw na to. Alright. Naging biyahe natin mula dyan sa Atlag, mga konti lang eh. Tapos dito sa kaya natin ng mga biyahe ng Masili, Babatnin, Namayan. Tara na. Ito na ang ating sakay ng bangka, punduhan. Ayun, sasakyan natin. Saka sila ate, kasabay natin. Aalis na kami. Ayos. Si Idol, ang ating kapitan. Mga kasabay natin, ang soldier pala ito, mga soldier of Jesus Christ. Sige, sakay na kami. Hop, dahan-dahan. Alright. Ito pa. Naka-vlog pa tayo ngayon, oh. Ate, sige, yun. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan pa sila. Sila ate pala, pupunta sa Pamarawan, magbababa sila ng Birheng Maria. Ang Birheng Fatima. Yun ang ano nila, service nila, ano? Mga soldier of Christ. Yan. Sila makakasabay natin. Bago tayo bumaba, bababa kasi tayo sa isla ng Masili. Para doon natin pupunta si Parin Joven. Kakaway kami. Hi! Ito na kami sa bangka. Ayan na yung punduan natin. Right. Ito yung mga kubo. At yung ating pampasero, galing yan sa Pamarawan. Yan. Ay, ito po ang sitio ng Tawiran ng Panasahan. Dahil dito, ang mga kubuhan, ito tawiran din yan eh. Yan. Mga kababayan natin, hi! Ayan yung kanilang mga bahayan dito. Alis na kami! Ariyay! Hee! Ito na po tayo sa ilog ng Pangagtan. Yan. Wow. Ako ang bahay na pula. May inanod pala rito na ano.
Patay na sasahan. Meron po palang ma-order ng binhi ngayon dito. O, binhian. Ito na po tayo sa unang daratnan. Welcome sa isla ng Masile, Malolos, Bulacan. O ang barangay ng Masile. Ito na mga kababaryo natin sa isla. Yun. Siyempre, magpapasalamat muna ako kay Idol Randy Santos tsaka ang ating masisipag na Soldiers of Christ. Salamat po. Welcome back. Andito na ulit tayo sa isla ng Masili. Okay, punta natin si Parin Joven. Dito na tayo sa Sitio Orocan. Dito tayo pupunta kay Parin Joven. Yan. Yes. Dito na tayo sa bahay ni Parin Joven. Parin Joven! Tao po! Hi! Ay, Parin Joven, morning! Tingnan mo naman ang aming view dito sa bahay ni Parin Joven. Ganda oh. Tsaka tubig ngayon, malalim, maganda oh. Yes! Tingnan mo naman ang aming view dito sa bahay ni Parin Joven. Ganda oh. Tsaka tubig ngayon, malalim, maganda oh. Yes! Ayan na po tayo. Ayan na. Bubunsod na yung bangka. Kaya mo na ba? Sige. Arya! Hindi madulas. Ayun. Oh. Welcome kay Eloisa. Yan. Ito si Eloisa uli. Right. Bababa na. Siyempre, let's go again and again to the bangka. Yeah. Parin Joven. Ito na naman kami. Siyempre, alis na kami. Arya! Parin Joven! Yehey! Let's go! One adventure! Again! Right, tara! Huwag naman dyan! Hi! Tayo! Dito tayo pupunta! Ayun! Let's go! At na tayo, papuntang isla ng Namayan. Daming asin oh. Ito palang ginagawa to, covered court pala yan. Ito po sa may baryo ng isla ng Namayan. Mga idol natin. Oh. Talon! Welcome sa isla ng Namayan, Malolos. Daing kambing. Ay, nagbibinhi.
Welcome sa isla ng Kaliligawan. Ito tayo sa isla ng Kaliligawan. Ito na ang mismong kabaryohan sa isla. Ay, mga tropa natin. Idol! Hi! Hop! Shoot! Ito ang dulo, kahabaan ng isla ng Kaliligawan. Ay, ang bahay ni Konsehal Nicky. Shoutout, Konsehal Nicky! Ay, sila idol, oh. Ito ang bahay ni Konsehal Nicky. Sevilla family. At pupunta na tayo dito. Ayan po, papuntang Matalaba. Dito tayo pupunta. Papunta yung Matalaba ng Binakod. Ito po ay sakop ng papuntang Santa Cruz. Ang Bitas. Wow. Ayan po ang isla ng Kaliligawan, Malolos, Bulacan. Ayan kamalik. Ito pong kamalik na to, sakop yan ng isla ng Kaliligawan ng Malolos. Yung mga kamalik na yan, ayun pa. Ito pa, oh. Ito pong parte na itong kanan, ayan, kamalik din yan ng asinan. Ito na po ang sitio ng Bitas. Ito mga idol natin, naliligo sila. Hi! Ayun o. Wow! Ito na tayo. Hi! Ito yung bahay nila rito. Si Idol Christian, tsaka si John Andre. Apelido ba natin? Apelido? Libaw, hi! Ito kami. Nag-swimming na si Idol. O, kita mo, gaganda oh. Mga ano ba to? Bikong. Ay, bikaw. Oh, may dalawa pa alimango. Oh, yun, yes. Ito yung bahay nila. Ito, mga bigay na nga din natin, mga halabusin oh. Gagandaan oh. Saan ba ito huli, Idol? Ha? Saan huli? Saan huli? Bobo? Sa Bobo? Dragon Bobo pala huli yun. Okay, good morning po mga katropax. So, ngayon po, nandito na po tayo sa sitio ng Bitas. Nakakasako po sa lugar na to ay ang Santa Cruz, Paumbong. Ito po ang isla ng Bitas o ang sitio ng Bitas ay isang lugar noon nakilala sa malawak nitong asinan. Ngunit ngayon, ito ay tila naglalaho na at kaunti lang natitira dito. Sa paglipas ng panahon, marami ng pagbabago ang ating naging sitio ng Bitas. Siyempre, samahan nyo kami ngayon. Kasama natin sa Idol Russell Rebidad, tsaka si Parang Joven Abendaño. Dito sa atin, sa paglalakbay uli natin at tuklasin natin ang kwento ng Bitas mula sa dating kabuhayang paggagawa ng asin hanggang sa kasalukuyang anyo nito. Ngayon, at tara, alamin na natin kung bakit ito po ay tinawag na naglahong asinan dito sa atin sa sitio ng Bitas, sa barangay ng Santa Cruz, sa bayan ng Paumbong sa probinsya ng Bulacan. Let's go! Habang tayo po ay papunta dito sa isla ng Bitas, siyempre mapapansin natin ang tahimik na pamumuhay dito at tahimik na kapaligiran. Malalawak ang katabigan sa paligid na napapalibutan ng ilog at karagatan. At ito po ay bakas ng dating pamumuhay natin, bumubuhay sa atin at sa ating mga pamamayanan ang pag-aasin at makikita natin dito ang ilang mga bahay na may mga pamilyang nakatira dito. Okay, konting kaalaman muna bago tayo mag-umpisa sa ating vlog sa sitio ng Bitas. Alam niyo po ba nung araw, ito po ay may sakayan dito sa may punduhan sa may Atlag. At noong araw po, noong una pang panahon, noong sitio ng Bitas sa Paumbong ay isa sa mga kilalang lugar sa Bulacan pagdating sa paggawaan o paggagawa ng asin. Maraming pamilya ang umaasa dito sa kanilang kabuhayan
na pag-aasin bilang pangunahing hanap buhay dito. Isa sa sentro nito ay ang isla ng Bitas dahil dito po nung araw ay napakarami ditong asinan. Kasama na natin si Idol Russell ngayon at ituturo niya tayo dito. Idol, ikaw ba mga gano'n nakatagal nakatira dito sa sitio ng Bitas? Tagal na rin po kasi dito na ako pinanganak eh. Mga ilan taon ka na ba ngayon? 36 po. 36. Ano ba ang mga pangkaraniwang hanap buhay na ngayon? Ngayon puro dagat na. Dati asinan, yung buo pa itong asinan. Pero na ano po ba? Naabutan mo pa ba yung asinan natin? Opo. Naabutan mo pa pala. Ito po kamalig to. Ito pala kamalig pala yung tinatayuan natin na to. Ito yung mga ano. Ayun yung mga poste, ano ito? Ayun yung mga poste. Mga nasira na nga naman. At ilan ba kayo sa pamilya niyo? Kami po. Oo. 6 po. 6. Yung anak mo 4? 4 po. Yun. Tapos ang ano natin dito, pangkaraniwang hanap buhay, pagdadaragang bubo, Dragon bubo. pamamante, Pamamante. Pangangapa. pangangapa, pangalimasag, Kalimasag. panghulik, kasama sa huli. Nga po. Ayun. Ito yung tinutugtong natin, nakikita nyo dito po. Tingnan natin, oh. Ayan po ang mga bakas ng mga ano ng kamalig. Adobe to eh. Ayun pa, oh. Ayun. Eto. Dito tayo. Ito pala, may tuyo dito eh. Ito yung pilapil. Dito tayo pupunta. Okay, paano yung pang-araw-araw nating hanap buhay dito o yung pamumuhay? Saan ba ang source natin ng tubig muna? Kaya doon po may jetmatic po kami dyan. Doon. Nagbabayad ba kayo doon? Sa ano lang po, sa 35 po, isang linggo. Kasi yung pag nasira, yun ang binibili namin ng pyesa. So yun pang dito lang sa sitio. Mga ilan bang mga bahayan natin ngayon sa tansya mo dito sa atin sa isla? Sa sitio? Maray-ray din po. Maray-ray din po kami. May mga 4 na pong kabahayan ba rito? Opo, meron. Meron naman daw. At paano yung mga anak natin? Saan ba sila pumapasok? Pamarawan po. Sa Sinasakay Pamarawan. sa bangka. Tapos susunduin na lang. Opo, sinusundo na lang po sa hapon. Ano ba mga pangkaraniwang problema natin dito sa sitio? Hindi, yun lang po yung daan. Yung daan. Oo nga naman kasi puro bugnos na ano. Paano kayo pag may bagyuhan dito, may sigwada? Wala, nasa bahay lang po. Hindi po makalabas at malalaki alon. Mahirap din pala. No? Hanggang dito, yung tubig. Inaabot dito. Oo, inaabot yan. Naku, layo Kaya pala ganyan rito. maraming bato pamasagan ng alon. Ito nga naman. Ito yung mga skombro. Oo, yan. Ito yung pambasag ng alon nga naman. Kumusta naman ang ano natin? Pang-araw-araw na panggastos. Okay naman po. Nakakaraas naman. Nakakaraas naman po. Oo nga naman. Ito po ang isang mga sitio rito na medyo malayo na eh. Welcome sa ating sitio ng Bitas, Paumbong, ang ating mga kabahayan. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Tila kuya pala te, kumusta ba? Nakaano na ba kayo? Naglilinis na lang, nakapandaw na kanina. Marami ba huli? Sakto lang, saan ba na ano yung huli? Saan yung dinala? May namamakal sa dagat eh. May namamakyaw na. Ano ba mga huli natin kanina? Yun. Eto na. Nagliligpit na sila, ano? Kailan uli ang umang natin? Pagkayari yung mga bugas. Umang uli. Ano ba pa Idol? Eric. Si Idol Eric, tsaka si Kuya Rico. Ito sila. At nag-ano na sila, naglilinis para mamaya hanap buhay uli. Mga idol natin. Idol! Ay, sa kabila. Kasama natin si Kuya Rico. Ito po palang, sila kasi yung mga natitira na lang dito na matanda na. Gano'n na ba katagal ka rito nakatira? 64 years na pala siya nakatira dito. At Kuya Rico, ito ba nung araw, ilan ba ang ating mga asinan dito? 14 dito lang sa may parte sa inyo. Tapos yung binabantayan mo dati ng pamilya nyo. So, gumigit kumulang mga 23 pala na mga kamalig. At yung po nung araw, ilan ang mga residenteng nandito na nag-aasin? Mga ilan ba? Mga 200 plus daw yung mga nandito nung araw. Kita mo, ito yung napakasigla kasi nung araw, maraming bangka na pumupunta dyan sa Pombong tsaka sa Atlag na pumupunta rito para mamili ng mga pangangailangan. At nung araw may biyahe dyan sa Atlag na papunta rito na namamasaheros kasi ito ang hanap buhay nila dito. Kaso ngayon, wala na, no? Ang natitira na lang pala dito yung 3 asinan na lang. Ano? Ayan. Maraming salamat, Kuya. Ito po pala siya, sabi sa atin nila, Idol, ito daw po pala, nung araw, ay bidyokihan tsaka bilyaran. Ngayon po, dinonate daw ni Father to eh. Naging munting kapilya na at ang kanilang patron dito ay ang ano rin pala, San Rafael Arcangel. Ito yung kanilang kapilya dito.
Yan, oh, maliit na kapilya. At sila daw po ay nagpipiesta rin dito ng tuwing October 24. Yan. Baka kaya mapuntahan natin to. Siyempre po, tutuloy pa tayo dito. Kita niyo yung daan dito, yung mga skombro. Ngayon lang ako nakakita ulit ng mga skombro kasi yung mga ganito, mga wala na eh. Ito pong mga skombro na yan, yan yung pang-protection natin dati sa flood eh. Ano? Sa mga malalaking bagyuan, idol, ano? Yun. At dito tayo pupunta. Malalim na dito. Ito po palang ginadaan natin ni Idol. Ito pala, tulay pala yan. Naputol na daw ng bagyuhan yan, oh. Ayan. Kaya ito ay hanggang dito sa tuhod. Okay. Ang tubig. Ngayon po kasi high tide eh. Idol, ano ba tubig natin ngayon? 4.3 daw ngayon. Lalo siguro ito pagka nag-5.2, ano? Tapos sasabayan pa ng bagyo. Hanggang doon na yung alon. Buti nga, may mga bakawan pa rito na pipigil, oh. Punta tayo doon. Tayo ito, ganda, oh. Ganda lang. Kita nyo naman, oh. Ayos. Ayan po, pawala na ako sa camera. Kaya naman, oh. Si Idol doon na sa baba, eh. Ito pa, may ginagawa. Siguro, bahay ba to, Idol? Bahay. Gagawa doon ng bahay dito. At ito na tayo. Welcome. Welcome to the jungle. Ito na tayo. Ito po ang mga kababayan natin. Idol, good morning. Ito sila dito. Bulubog din pala rito. Mamusta ba tayo dyan, Idol? Pahinga muna. Kanina ba nangisda ka? Ano ba ang ano mo? Dragon bobo rin. Ito yung bahay nila. Tingnan natin yung bahay ni Idol. Ito yung bahay nila rito. Inaabot ba tayo dito? Pagka malalim. Hanggang saan? Nung nakaraan yan, yung dito. Lalim pala. Paano yung mga gamit natin? Angat. Nakaangat lang, ano? Kumusta naman kayo dito? Okay naman, ha? Sige. May low pressure po. Ito yung bahay nila. Malaki din pala bahay nila, Idol, dito, oh. Ilan ba anak mo? Isa lang. Isa lang. Ayos. Ito kami na, Idol. Kaway kami. Hi. Ito na tayo. Ito daw po, nung araw, ito, kamalig pala itong natatabunan na ng mga doon sa gawi doon. Tapos ito mga tropa natin dito. Ito yung mga bahayan nila dito. Tsaka yung kanilang mga bangka. Ito yung mga bangka. Yun. Ito yung doon tayo bumaba nung nakaraan eh. Sa may court. Tinaas na naman pala yung ano rito. Gagawin na lang half court. Habang nagpapatuloy tayo, alam niyo po ba ito po ang ating lokasyon ng Sitio Bitas na sakop ng Santa Cruz, Paumbong ay situated siya o nakalagay siya sa coastal southern part sa may papuntang south ng barangay ng Santa Cruz. At ito po ay adjacent sa Manila Bay, kaya ito po ay exposed sa, siyempre, bagyuhan, sa lahat ng mga malalakas na alon, mga sigwada. At ito po, ang karakter ng ating mga lugar dito ay pangkaraniwan na ay mga bakawan na. At siyempre, mga palaisdaan o yung tinatawag natin mga mud flats at mga palaisdaan. Dati rin po ito na mga asinan. Ito pong nakikita natin na to. Ito dong kinalalagyan ng dati nating mga kamalig ng asin. Ngayon, ayan o. Wala na siya. Ito, makikita natin yung mga poste na lang na yan. Ay, mga poste yan eh. Tsaka ito, malaki na yan. Ngayon, natatabunan na ng mga bakawan. At ito po, ngayon, syempre, mas maraming mga migratory birds na ang makikita ngayon dito. Nung nagpunta tayo, ito yung dalawang whole court yan eh. Ito yung pump na sinasabi nila. At ito daw po gagawin tayo half court. At ayun yung mga tropa natin doon. Ito po pala ang source nila ng tubig. Dito sila umiigib. Para magkaroon sila ng pang-araw-araw. Pero syempre ito, pang-araw-araw lang, Idol. Ano? Hindi pwedeng pang-inom. Bibili kayo ng mga mineral. May poso naman. Ayun. At mahirap dito, syempre, yung una-una. Saan tayo kumuha, Idol, ng kuryente? Sa Paumbong daw. Mga idol pala natin, te. Hi, let's mamam! Ito pa, ang komunidad dito. Ayan. Ayos. Punta tayo dito, magtatanong tayo dito. Ito. Kuya, good morning! Ito sila, oh. Kain na pala eh. Baka malamig pala dito kailan, kuya. Kuya, magandang tanghali. Salamat, salamat. Ay, kumakain na sila ngayon dito. Ano ba ang ulam natin? Ayan. Yun pala, oh. Ano ba yan? Bunggaong? Asus, tsaka... Ano ba luto na yun? Ha?
Sinisang kang kamoting baging. Sa Sa Alimasag. Alimasag at saka hipon. Tsaka asuhos. Ay, ito pa sila, oh. Kumakain kami. Hi. Hello. Ako po si Eddie, sa tunay na pangalan Eduardo Bernardo, sa edad na 70. Dito po ako naniran sa Santa Cruz, Pombong, Bulacan. Pangunahin kong trabaho dito sa Bitas. Asinan, namamanti po ako. Saka may talabahan po akong ginawa. Hindi naman ako po maalis na dahil may edad na po ako. Hindi katulad nung araw, marami akong hawak na trabaho. Ngayon, wala na. Ngayon po, marami na akong anak. 7. 11 ang apo ko. Katulong lang ako dito sa asinan nung araw. Saka hindi man ako taga rito. Bicolano po ako. Ayan. Lumayas lang po ako. Napadpad ako rito sa Bulacan. Ang asawa ko taga rito, taga Pantay. Pantay sa Pombong. O, Pombong. Malakas po asinan rito nung araw. Ngayon wala na. At tunaw na lahat. Halos asinan ito, paligid ng Bitas na ito. Saka marami pong tao rito nung araw ngayon po madalang na dahil kasi nasira na nga. Saka sa iba, sa dalata na nakatira. Kakuha na masira na asinan. Ano po naging dahilan ng pagkasarado ng mga asinan dito? Dahil po napigtas yung mga asinan, napigtas. Tabing dagat, napigtas yung kuwan. Kaya nawalaan po kami anak. Saka yung sigwada kung tawagin dito. Nira ng alon. Lahat ng kuwan na pipigtas, mga pilapil. Nung araw ito po, hindi na lulubog. Ito, bahay ko, pinakamataas na ngayon. Ngayon, lubog ito. Lubog po yung lamisa ko rito. Lahat ng gamit ko, tinangay sa ilog. Sa lalaki ng alon. Ay gabi pa. Kaya lahat ng gamit ko na. Pero nung araw, mataas ang mga pilapil. Mababa lang pilapil dito Ayun yung kapatagan yan. Ito daw, ito. Oo, Pero hindi naman inaabot yan. Nung araw hindi. Ngayon lubog na. Ayun. Hanggang baywang yung tubig rito lubog. Oo nga. Lalo na pagka 5 das na may bagyuhan at sigwada. Una ko kahit na 4-9 lang. Sigurado yun sa 4-6. Lubog ito. Kapag may sigwada kapag wala naman, ayos lang ang panahon. Nakukuhan. Kaya pagdating ng hapon, kumakati na. Maraming salamat po. Salamat po rin. Ate pala dito, sila kuya, hindi pala sila kasama sa senior. Sa pension, sana may ano sila. Wala na. Oo nga naman, mga pang-araw-araw man lang nila dito. Pinangakuha na po, 68 pa lang. Sana nga naman magkaroon sila na makasama sila para doon sa benepisyo nila. Kasi siyempre may edad na rin sila. Hindi na sila gano'n nakapaghanap buhay, wala nang hanap buhay. Kailangan naman kahit papaano mabigyan sana sila. Okay, dito po si Kuya Eddie pala, 7 ang anak niya. Na nandito lahat. Ito yung bahay dito. May puno pa pala. Ano bang puno to? Sampalok pala to. Ganda pala ng bahay nila dito. Lamig. Kaso nakaangat lang sila kasi baka Ito pala ang buhay ni ate, nananahi. Tapos dito, andito yung mga anak nila Ito si Kuya Jun. Kuya Jun, musta? Ito ang isang anak ni Kuya Eddie. Asan ba yung bahay niya, idol? Ito. Ilan ba ang anak mo dito? Dalawa. So, 4 kayo sa nakatira dito. Ayun. Dito tayo punta. Ito pa. Bahay din dito ng mga kapatid daw niya to. 1, tsaka 2. Pati ito 1, 3. Dito tayo nagpunta na nakaraan Oo nga naman. Tapos itong 4 na magkakapatid. Tapos yung mga kapatid mo na babae. Sa kabila. Sa Bulacan. Ito yung bahay nila. Kasi idol, basta. Ano na ba kayo? Alis? Mag-uumang na ba kayo? Mag-uumang na pala sila. Ikaw ba bunso ni Kuya Eddie? Panganay. Ito panganay. 4 kayo, Ayan. Good morning! Dito naman, ang nanadiling ba dito? Isa pa to. Kuya, good morning. Ano ba? Kumusta ba? Asan ba? Ito ang bahay nila Kuya Rudy, ng Mang Nanadiling, Tapos dito pa, ito daw yung huling bahayan natin. Ito yung papatis. Tapos ito, idol, ano ba ito dati, nung araw? Bahay din, iniwanan na Nasaan na yung nakatira dito? Kaya naiiwan na itong ganito. Ito, may bato daw dito Ganito rito sa Bitas, Tama, puro tubig, Ayan pa. Lalim. Ito yung gawaan ng patis na dinaanan natin dati. Eto.
Ito yung ating kinuhaan dati. Napunta tayo dito dati kila ate. Ito yung nag-ano sila ng patisan to eh. At mga idol natin, nandito na rin. Hi! Ito, naglilinis sila ng bote oh. Hi, idol! Wala eh. Oh, ito. Ito ginagawa nila, naglilinis sila ng bote. Babanlawan ng maigi. Tapos lalagyan ng patis. Oh, ito. Ito yung kanilang mga ang patis. Ito po, dito nang galing yung mga purong patis oh. Tingnan niyo naman oh. Gaganda ng patis. Oh, wow! Dami. Meron pa suka, tsaka mantika. Oh, kasama ulit natin si Ate Peli. Oh, napanood niyo ba yung video natin? Si Ate Peli pala, asawa ni Kuya Rico. Ayan, sila yung mga matatanda na rito, ano? Na mga nakatira dito. 37 ako years. 37 years na sila dito at dito na sila nagkaroon ng apo. Oh, shoutout ulit kami sa mga kamag-anakan natin. Happy dito. Maala Santos. Maala. Tsaka Santos family. Yung mga nandiyan sa Australia, dito ulit kami. Sa Australia, si Loie Santos. Ayan, no. Tapos si Joyce. Yan. Si Justin. Yan. Si Kurt. Ingat kayo, dito kami. Sa New Zealand, si Errol Santos. Hi. Shout out sa inyo. Ingat kayo dyan. Tapos nasa Japan, si Errol. Happy birthday, Errol! Yun, ayos. Dito sa Sitio Bitas, dahil nga nawala ng mga asinan, sila Kuya Rico dito, ang ginagawa na nila, umaangkat sila ng mga pati sa Malabon, tapos nakalagay ito sa mga gantong container. Ang ginagawa, naglilinis sila ng mga bote, at dito sila nagre-repack para ibenta naman dito sa iba't ibang lugar dito sa atin, sa Pombong, sa Malolos, maaari sa ibang lugar pa, sa Bulacan-Bulacan, sa Obando, at marami pang iba. Dito pala kila Ate Peli, ang pangaraniwang problema pala rito ng mga kababaryo natin sa sitio ng Bitas sa Santa Cruz, ay siyempre yung mga bangka. Ano, pangkaraniwan kasing pang ano natin, pang biyahe-biyahe ano. Tapos kailangan din nila siyempre yung mga kawayan dahil nakita nyo naman sira yung mga hagdan. Yung mga tulay. Sana mas mabigyan pa ng atensyon yung kanilang pang araw-araw man lang na daan. Pati siyempre, yung lambat mahalaga sa kanila. Baka may mabuting loob sa inyo dyan na pwedeng makapag-donate dito sa atin, sa kanila, para sa kanilang hanap buhay pang araw-araw. Tapos po yung tulay po, pag kasi high tubig, high tide, hindi po kami makadaan. Oo. Kasi pag walang bangka, hindi rin kami punta sa mga bahay-bahay kasi nga lubog lahat, di ba? Oo nga naman. Lubog lahat yung mga daan. Oo. Kailangan kasi may tulay. Kasi pag lang kami nakakaalis, pag low tide, Oo yung nga. walang tubig, di ba? Tama. Tsaka yung siyempre yung mga gamit naman natin sa panghanap buhay ng pangingisda, gaya ito, mga dragon bubo, pante, lambat, para meron silang pang araw-araw. Baka naman. Ito po po nakikita natin, ito po bahay na matanda nila Kuya Rico. Ang magulang niya si Nana Merang, tsaka si Tata Esyo. Oh, ito, kung baka kilala nyo. Ito yung bahay nila nung araw. Oh, maganda pala yung bahay nila nung araw eh. May terrace pa nga naman. Pero siyempre, dahil sa pagbabago ng tubig, nasira na rin yung bahay oh. Ito pa oh. O, kita nyo naman oh. Ayun oh. Oh, malaki pala yung bahay dito eh. Kita nyo laki. Maganda pa, may baluster pa pala to. Ayun oh. Yung magulang pala ni Kuya Rico nung araw, mga gumagawa ng kamalig. Tapos sila naging ano din, tauhan ng asin, no? Tapos syempre yung sa mga asinan natin, at ito yung bahay nila, oh. Kayong kalakihan. Kaso kaunti na lang natitire, oh. Yan, oh. Pero maganda to, at malaki. Kaya mukhang sa ano nito, bakas na bakas natin ito, parang meron siyang bakod eh, nung araw, ito. Tapos ito yung parang terrace nila dito sa harapan. Itor ko na rin kayo sa matandang bahay nila, Kuya Rico. At ito, mukhang napakaganda nito nung araw. At mukhang may kaya yung pamilya ni Kuya Rico. Yan. Anday langaw. At ay, may baby kasi dito eh. Tapos dito, parang may mga kwarto pa pala rito. Ito yung harapan. Tapos ito na yung kalakihan ng ano eh, ng dagat. Lamig. Ang lamig. Sarap dito. Wow. Ito nang nakikita natin, pa-Manila Bay na yan eh. Ayan, nakikita natin na yan. At dito po, nakikita ninyo, ito yung harapan nila eh. Ayan oh, ganda pala nito. Malaki pala itong bahay nila Kuya Rico nung araw oh. Isa na lang ito sa mga natitirang bahay. Mukhang itong mga bahay nito, mga 1970s pa. O, yan. Ito po nakikita natin. Ayan, pa Manila Bay na yan eh. Ayan yung bahay.
Yung po pala nakita natin na bahay nila Kuya Rico, ito pala mga 1970s na. Oh, ngayon, siyempre, dahil nagbago na, gumawa na po sila ng panibagong bahay di sa harapan. Dahil nasira na nga naman eh. Ayan. Salamat, Kuya Rico. Okay, ito na po tayo ngayon sa sitio ng Bitas. Welcome. Ito po ang matandang bahay nila, Kuya. Pakikita ko sa inyo ngayon ang kalakihan po ng sitio ng Bitas na nakakasakop dito siyempre ang Paumbong. Nasa likuran po natin ngayon ang bahay nila Kuya Rico, ang matandang bahay nila na ito po ay halos 1970s pa nakatayo. Para makita nyo ang kubuan, pati yung ating sitio ng Bitas, pakikita ko sa inyo lahat ngayon. Okay? Let's go. Ito po ang ating bahay. Ang ganda ng bahay nito. Ito pong nakikita natin na yan po ang Manila Bay. Ito pong part na to, ang Pamarawan. Ito po ang isla ng Pamarawan. Yan. Malapit kasi ito sa isla ng Pamarawan. Tapos ito yung part ng Bitas na sakop ng Pamarawan. Tatlo po kasi nahahati ng isla ng Bitas. Isang part ng barangay ng Pamarawan o isla ng Pamarawan at ang isa naman ay ang isla ng Kaliligawan at ang pangatlo naman ay ang isla ng Santa Cruz ng Paumbong. Ito pong nakikita natin, itong isla na to, yan po ang isla ng Santa Cruz, Paumbong. Yan. Ito pong isla na to, kumbaga ang nakakasakop naman sa isla ng sitio ng Bitas. Isa rin po sa hangganan niya, nakikita natin na ito naman ang isla ng Pamarawan naman. Hi, Dal! Hi! Oh, ito ang ating asinan, oh. Dami. Ito pong nakikita natin, ito na yung asinan sa kabila. Ito po ang mga natitira na lang na asinan, eh. Ayan, ang ating mga banigan ng asin. Oh, daming asin, oh. Oh, kailan ba ang ano nyo? Kayod, mamaya. Asin, ayan, oh. Hop. Ito yung mga hagdan. At ito na yung ating mga asinan, oh. Ayan. Ang daming asin ngayon, oh. Oh, tasik na tasik. Ang init. Ayan, oh. Napakarami. Ayan yung ating asin. Ito mga banigan. Ayan, nabubuo na yung asin, oh. Oh. Ito po, ganito po nabubuo yung asin, oh. Maalat, oh. Ayan, asin na, oh. Ayan. Maalat. Ayan po ang asin natin. Pag tanghalin ganito, ganyan. Ang taas. Ito yung mga patubigan. Yan yung mga patubigan yan, eh. Ayan. Dito pumapasok yan. Tapos ito na yung mga buong asin, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Oh, buo na yung asin, oh. Kakapal ng asin. Ito mga rock salt na tinatawag kasi nga. Kaya sa tinawag na rock salt, yung ating mga asin ay parang mga bato. Dahil ito po sa tisa, kinakayod. Ito ang proseso natin ng pag-aasin. Ito po nung araw na, ito nga ngayon natitiran lang. Parte ito ng sitio ng Bitas. Dito sa atin sa probinsya ng Bulacan na nasasakop ng Paumbong. At mamaya pa ang kanilang kayod, mamayang tanghali. Ito yung mga, ayan, kamalig. Marami asin tayo ngayon. Tsaka sila kuya. Kasama natin ngayon si Kuya Moises Cabigaw, isa sa ating mga nag-aasin. Taga Pamarawan. Yan, mga gano'n ka na bang katanda na nag-aasin sa atin? Yan na siguro mga 40. Ilang taon ka na ba ngayon? 65. So, mga 20 anyos ka pala, nag-umpisa ka na. Ito mo, paano mo natutunan yung pag-aasin natin? Wala ko, experience lang. Nakita ko lang sa mga dating mga mag-aasik. Ikaw, tiga Bitas kang tubo talaga. Tubo ko ng Pampanga pero ang tatay ko taga Pamarawan. Ayun. So, dito ka na rin lumaki sa atin. Lumakila ko dyan sa Pamarawan. Pero ito po, nung araw ba ang ating sitio Bitas, naabutan ba yung mga marami pa nating asinan? Oo. Alos lahat yung asin na yan. Mga paligid na yan.
Puro asin na yan. Eh, nung araw, alam ko maraming tao dito. Marami, tsaka masaya. Nung araw. Oo, kaya lang kumunti na asinan dala nga ng pagkabugtaan ng mga plasdaan. Hindi na mga pinagawa ng may-ari. Ayan, kaya ang naging asinan lang, ilang piraso na lang. Kaya po yung ibang mga nag-aasin, nag-iba na rin ang hanap buhay, ano? Oo. Umalis na rin diyan sa sitio ng Bitas. Umalis na dyan sa Sichubitas. Kailan po ba nangyari yun? Matagal na rin. Siguro baka hindi na lang siguro mga 15 taon ng nakaraan. So ito, mga 2010, mga ganun. Maaari. Yun yung mga huli na lang asinan na meron pang mga kamalig sa Oo. atin sa sitio. Kumusta naman ang pag-aasin natin ngayon dito sa atin sa Okay Bulacan? naman. Nakakaraos kahit pa paano, kahit konti kumikita. Harapin sila nga talaga. Oo nga naman. Ito talaga mahirap na hanap buhay, ano? Oo. Mainit na. So nagpabalat mo, kakakayod. Pag hindi mo kakayurin yan, pag hindi mo sisinupin, alam mangyayari sa buhay mo. Oo nga naman. Magkano ba ang ano natin dito, kita? Ano kami dyan porsentuhan kami. Porsentuhan. 35 bakal isang kaban. Ayun. So doon lang tayo makakabawi. Pag ako yumani ng mga 4,000 pagka siguro mga 90,000 lang may kikita ka. Ayun. Kasi medyo matagal ba yun? Mga Sa ilang loob ng buwan? 6 na buwan lang. Ganyan. Mga 6 na buwan. Katulad niyan January kami nagsimula. Bali, tumatakbo din ng 6 na buwan. Ganyan. Oo nga. Eh, kailan ang kuhanan ng mga biyahero natin ito? Pagka, Ngayon ba may kumukuha na? May kumukuha na. Dati kung dito nababawasan, puno na yan. Ibig lagi sabihin nakukuha pala, marami na rin bumabiyahe sa atin ng asin. Maraming kumukuha na. Marami na nga naman kumukuha. Dahil nga ito yung panahon natin ng asinan, ano? Oo. Tapos ito, pag nagtag-ulan na, yun ang nagsasarado ang ating asinan. Sasarado na yan. Yan. Maraming salamat sa oras, kuya. Wala nga naman. Okay, ito po ang parte na to na nakita natin ay ang dalawang natitirang asinan sa sitio ng Bitas. Nung araw, ang kwento sa atin dito, ito po ay napakaraming asinan. Subalit ngayon, ito na lang po ang mga natitira na lang na mga asinan dito sa sitio ng Bitas. Ito pa, ang maraming tiklis na ginagamit sa asin. Ito ang mga kamalig ng asin. Daming asin, oh. Dami laang. Oh, puputi ng asin, oh. Ito, magaganda pala asin dito, oh. Mapuputi. At medyo malaki na. At marami pang asin. Oh, ito pa isang kamalig, oh. Wow! Dami, oh. Kita nyo naman ang mga asin puting-puti, oh. Oh, kita nyo. Tingnan nyo kung gaano ka, ang asin. Ito yung mga ginagamit natin. May pingga. Ito yung pingga. Yan. Tapos ito na yung ating mga tawag dito. Yan yung tiklis. Ay yung panulong. Ito panilid. Ito panilid. Nakikita natin. Tsaka ito na ang puting-puting kristal na asin. Ganda ng asin natin, oh. Ito yung nakikita natin. Yun yung mga tisa na nilalatag dito sa ating mga banigan. Ayan ang itsura niya, oh. Ayan, oh. Daming tisa. Yun yung nilalatag doon para sa mga banigan. Yung bawat square na yan, yan yung mga banigan. Tapos yung nasa gilid, yung patubigan, dyan yung ng asin. Yung alat, yung nakikita natin sa dulo, yun yung mga tasikan o yung paalatan. Habang umaalat yun, papunta rito hanggang sa mabuo yung mga asin. Ayan po yung patubigan natin dito. At si Kuya, pupuntahan natin doon. Mukhang kumakayod siya. Eto si Kuya Jimmy. Ngayong katanghalian tapat, nag-ano siya rito. Ano ba ginagawa natin? Nagpapatay ng yung buong asin. Ayun, pinapantay pala niya kasi nga naman nabubuo sa gitna. Kailangan mapantay, ano? Ito yung pansulong niya. PVC yung ginagamit niya. Lahat ng banigan ginaganyan mo. Pag tanghali. 6 na pwesto. 6 na pwesto daw to. Sa kanila yung pangatlong pwesto dito. Mga ilang banigan yung sa inyo? 97. Mga 97 daw na banigan. Yan. Ito ang ginagawa niya rito. Dahil nabubuo na, ano? Kaya kailangan magpantay nga naman para mamaya. Anong oras ba natin kakayurin? Mga bandang alas 3. Alas 3 daw to, kakayurin na. At para hakutin na sa mga kamalig. Yun nga naman. Ito pa. Ito pong ginagawa natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi biro ito eh. Kita nyo, napakainit. Ngayon po ay alas 2 pa lang. Napakainit, lalo na yung singaw ng asin. Dahil yung tasik ng alat ay nabubuo na. At yung tirik ng araw, ganito po kahirap ang mag-asin. Dahil nga naman, tanghali hanggang hapon, ito maghahakot pa mamaya, ano? Pagkakayod. Oo, maghahakot pa mamaya. Ayun. Tasikan sa
Asinan. Asinan. Oo. Paano ba nangyayari ang proseso natin dyan, kuya? Hindi ni. Saan ba tayo papapasok ng tubig? Ito yung pansulan na yan. Ayan yung pansulan, ito. Oo. Tapos ito yung tasikan. Oo, ayan ang tasikan. Yun. Eh, iyan ba, mga ilang araw ba yan bago pa pasukin sa banigan? Kuwan ho yan. Tuwing hapon yan. Oo. Tuwing hapon. Bali, Pero gaano katagal ito iniimbak yung tubig na alat natin? Araw-araw. Araw-araw. Oo. Saan tayo nagpapapasok? Ayun, yung sa kuwan manggagaling dyan sa binubomba namin. Binobomba. Oo, ayun yung pambomba. Ayun yung mga tasik na yun, ano? Oo, Papunta ng papunta rito para paalat ng paalat. paalat na yan. Ayun. Pag ganun. Tapos nun, pag pinapasok, ito yung ating mga Oo, yung pansulan na yan. pansulan. Oo. Ito, tawag dito pansulan o Oo. patubigan. Oo, patubigan. Tapos ito yung mga gate. Ano ba Oo. tawag dito? Yung Papasukan. Oo, papasukan. Para itong prinsa. Oo. Ito nilalagyan ng ano din, lumot. Oo, lumot. Yun ang magkocontrol. Oo, ayun ang Ayun. magkocontrol. Maraming salamat, Kuya Oo, Jimmy. maraming salamat din. Bago man dumating ang modernong produksyon ng asin, mano-mano po itong ginagawa dito sa atin sa mga asinan. Kumigising pa ng maaga ang mga tao dito para maghakot ng tubig alat na pinaaalat dun sa paalatan at iniintay ang tamang panahon para lamang makaani at magkayod ng asin. Ang hanap buhay po ng pag-aasin ay hindi biro. Ito po ay trabaho na kailangan ng maraming tiyaga. Particular, siyempre nakabilad ka sa init, nakabilad ka sa ang iyong balat at ang iyong balikat ay napakahirap dahil nagpipingga para magbuhat ng mga asin. Sa paglipas po ng panahon, siyempre ang pagbabago na ito sa ating mga kabuhayan, nagbabago na rin ang ating klima at unti-unting nawawala ang mga tradisyonal nating mga asinan. Ito pong sa Sitio Bitas ay mangilan-ngilan na lang sa natitira ng mga asinan dito sa atin sa bayan ng Paumbong at siyempre sa bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Napakaganda ng asinan. Subalit ito yung mga konti na natitira ng mga asinan din. Ito po ang nakakasakop dito ay ang Paumbong Bulacan. Kung mapapansin natin, itong mga malalaki na yan na tinubuan na, yan po ay kaparehas din po nung araw ng mga asinan. Dahil nga po ito ay nakatapat dito sa ating Manila Bay kapag ka nagkakaroon ng sigwada o masamang panahon sa dagat, yung iba po na wash out na ng mga asinan. Welcome sa ating mga kids! Hi! Ito kami. Kami tayo, kaway. Hi! Ang mga cute nating mga tigabitas. Hi! Ayan kami, magbabangka sila. Yan hi! At na sila. Nakasakay sila sa bangka eh. Aalis na sila sa bangka. Bye-bye! Welcome to dagat! Sarap na. Ganito mga masasarap na puntahan. Total ko na kayo dito. Maliligo tayo. Ang ganda! Ayan po yung mga natirang ano yan eh. Mga prinsa. Alright, di na tayo tatanong kasi hindi natin alam eh. Oh, luwang oh. Ang luwang. Alright, dito tayo. Mababa pala. Alright. Sarap. Mababaw lang pala oh. Let's swimming! Ang sarap pala dito. Tingnan nyo naman mga katropax. Ang ating dagat. Ito mga paborito kong puntahan eh. Pag may mga ganito, siyempre, ito yung mga once in a lifetime na experience. Kaya napakaganda nitong puntahan. At siyempre, maliligo pa tayo. Ito pa rin kami naliligo. Alright. Lasala. Ito nami-miss ko yung alat ng tubig. Pagka nandito tayo, maalat ang tubig sa ganito eh. No, kita nyo. Ayan. Kasi ito, yung mga nakikita natin dito, ito pala, ito, mga putik to eh. Kasi nga ito dati, mga asinan. Kaya hanggang dibdib lang yung tubig dito. At yun po, napakalaki oh. Wow! Ang mga bakawan. Lamig lang.
Nice! Very nice! Okay? O, at least nakasama kayo sa paligo. Nice. Okay, yung mga pinupunta natin, syempre, ito po yung mga talagang adventure at yung mga one of a kind na lang na mga na-experience natin. Kaya ako, nakakatuwa na lagi tayo nagbablog. Nakikita pa natin at na-experience yung mga ganito. Napakadalang na nito. Aray ko. Malalim pala. Alright, babalik tayo lang kaparang Joven. Yung gusto nyo masarap na patis, tsaka na suka, tsaka toyo. Ano? Si Ate Peli, ang pangalan ng patis nila ay Quality. Quality. Ang aming patis. Patis pa lang, ulam na. Ulam na. Oo. Lalo sa nilagang baboy. Iyon. At saka po pagka nakita niyo sa merkado yung ganyan, subok na subok. Natikman ko na yun, binigyan ako niyan eh. At masarap na masarap ang ating patis, purong-puro. Perfect. Yeah. Ito kami. Ito mga anak to ni Kuya, ano ba? Ni Kuya Eddie. Ito kami. Gupit-gupit na kuko. Ating mga kids. Mga cute na anak ni Idol. Ito kami, oh. Ayan pa. Tsaka ito pa. Hi. Bye-bye. Okay, bago natin makalimutan, ang kwento rin po pala rito ng mga tiga-residente dito sa sitio ng Bitas. Ito daw po nanggaling sa sityong parang butas kasi maraming mga lusutan nga naman. Dahil yung ilog dito, may danay papunta ng Malolos, papunta ng Manila Bay, papunta ng Pombong, papunta ng Hagunoy. Kaya ito po ay siguro na iba na lang yung pangalan. Pero dati ito ay maaaring butas dahil nga may mga lusutan. At naging bitas na lang. Nice to know. Okay, kung magbabalik na po tayo dito, napakagandang isipin na nung araw, ito ay napakasigla. Napakayaman na sityo na isa sa naging sentro ng pag-aasin na hanap buhay at pinagkukuhanan ng asin. Pero syempre dahil nga nagbabago ang panahon, ito pong mga ganitong mga lugar sa atin, sa Bulacan, ay unti-unti nang naiiba yung itsura. Pero ang tansya ko mas maganda ngayon kasi dumami yung mga puno dito eh. Yun lang nga, may mga ibang alternatibo pang pwedeng gawin para mas maging maayos pa to. Sana maayos pa. Oh, expert namin pagbunsod ng bangka. Alright! Ito pala mga bangka na to, ito pala ang pinangahatid nila Idol sa kanilang mga anak pagka mag-aaral. Kaya ito ba, may nag-donate ba ito Idol? May nag-donate daw dito. Ito pala bagong pag-asa. Ito ang Yellow Boat of Hope USA. Ay, US ba na ganito? Southridge Admiral. Aba. Ito yung tubig nila Idol. Oh. Simpleng bahay nga, munting tahanan nila. Ito sila Idol, mga anak niya. Oh, ayan oh. Tapos ito yung mga doggy nila. Hi doggy. May pusa pa pala sila eh. Ayun oh. Ang ganda ng pusa. Ayun oh. Ito yung bahay nila. Ito, kwarto ng anak niya daw ito eh. Ito. Ayan, maliit oh. Lipas ng panahon, ang ating mga lugar ay nagbabago din. Sa pagbabago ng ating klima, ito po ay unti-unting nawawala ang ating mga tradisyon. At sana po, itong mga natitirang bahay ay mga mag-thrive pa rin sa kanilang panibagong mga hanap buhay patungkol sa karagatan at kailugan ang pangingisda. At ito po ang mga pangkaraniwang hanap buhay dito sa atin sa Isla ng Bitas o sa sitio ng Bitas na sakop ng Paumbong Bulacan ng Santa Cruz. Sa ngayon, yung dati nating mataong asinan ay napalitan na ng katahimikan. Yung ibang mga banigan na nalubog na ay ginagawa ng lambatan at palaisdaan. At ang iba naman ay tinubuan na nakita natin ng maraming mga halaman gaya ng mga api-api at mga palapat dito sa paligid ng sitio ng Bitas. At syempre po nakakalungkot ding isipin na kahit yung dating masiglang industriya natin ng asinan ay nagpapaalala sa atin. Pero ang mahalaga ay nabalikan uli natin ang napakagandang kasaysayan upang hindi tutuluyang makalimutan ng mga bagong henerasyon. At syempre yung kanilang mga bagong mga anak dito ngayon na patuloy pa rin na lumalaban sa hamon ng buhay sa pagbabago ng ating klima at pagbabago ng ating tubig. At kung kayo po ay may mga lolo't lola o kahit kayo ay nakaabot sa panahon dito na nag-aasim pa dito sa atin sa sitio ng Bitas ng Santa Cruz, Paumbong Bulacan, ay itanong nyo lang sa kanila ang kanilang mga kwento at siguradong marami silang maibabahaging alaala patungkol sa ating hirap, ganda ng buhay noong araw at syempre ang ating mga hanap buhay patungkol sa asinan. Ating syempre pagbisita dito uli sa ating sitio ng Bitas o Isla ng Bitas na sakop ng Santa Cruz, Paumbong Bulacan na naglahong asinan ay isang paalala
na sa likod ng katahimikan ng lugar na ito ay may makulay na kasaysayan na minsan ay bumuhay sa mga taong naninirahan dito. Siyempre, bago tayo matapos, magpapasalamat muna ako kay Parin Joven Abendaño, kay Idol Russell Apelido? Trinidad. Ribidad. At saka kay Idol Patricia. Sa may pauwi pa. Salamat sa ating alimasag. At mga may hipon pa, lasa laang. At syempre, ang ating suka ni Ate Pele at Kuya Rico. Syempre, natural pombong vinegar sa sukang pombong. Syempre, ang pinakamatamis. Syempre ito. Walang katulad. Lasang stainless. Lasa laang. Ito yung parang blade. Binibiyak. At sana nag-enjoy kayo. Until next time. Bye-bye. Para Javen. Siyempre, sorry pagkakataon. Papasalamat kay Idol. Bye-bye. Thank you. Yung sulyap sa ating napakagandang sityo ng Bitas. Wow. Ato na ulit tayo sa isla ng Kaliligawan. Kap! Hanging on, Sa mga walking kumbari natin. tall. Idol! Some days I Let's got wow! no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Ayan po ang aming ulam. Sinigang pala sa laaw. Natapat sa favorite. Pony na naman, pony. Kain. Kain tayo. Parang Javen, nakabalik na naman ulit ako dito eh. Welcome. Sarap laaw. Lasang bebel gum to, ano? Oo nga. Sinigang sa sampalok. Refreshing. Okay, siyempre. Ito muna tayo sa hipon. Ponhi, yan. Ano ba ito, hipon puti? Tamis. Lasang bebel gum na naman. Okay. Expert na pagtatalap. Ito po, saan ba ito huli, pare? Dragon bubo daw to. Ngayon kasi marami nagda-dragon bubo at malaki tubig. Baka makuhanan natin yung pagda-dragon bubo. Sarap. Manamis. Nalasang bebel gum. Habaw mo na, habaw. Igup. Lasa laang. Meron pa tayong Shami Shami tamang babae pa Buksan natin. Ito mas mataba to. Ayan, ito mas mataba. Bulaga. Mataba Aray ko. Mainit. Ayan lasa kapal. It's glistening. Siyempre, amilodipine. Amilodipine na naman. Masarap. Ito, mainit pa. Tungkabin. Ito ang expert na pagtungkab. Taba. Yan naman Ba't kami kumakain ng hepo? Kali ka kain ng ulo. Mapait-pait at business pa. Nasa lang. Tamis. Naka-hybrid kasi. Tsaka sili. Oo nga shout mo na parang Rico. Parang Rico, palakas ka. Pakondisyon. Akin muna to. Ipon. Tsaka shout out kay parang Dante. Parang Dante. Kay Idol Nora. Yan. Sa Nicolas family. Kay Kuya Albert Mayoyo. Ayan, Kuya Albert. Shout out. Kain tayo. Eto. Sili. Sarap. May ulo kami sa bisa.
Mahiling doon po. Kaganda sa mga ganitong pagkain. Gaya ito, may kangkong pa. Oh. Fresh na fresh. Oh. Naman ito binili sa tindahan. Sarap. Sarap. Kangkong. Gulay. Ang bahaba. Ng buhay. Nakakaya naman kung hindi natin tirahin ito. Expert na pagbali ng katawan. Yeah. Ang kulat. Tigas. Ayun. Oo. Taba mo usok. Sarap. Malasang malasa, ano? Maliit ng hipon. Hop. Tamis. Tumitilansik pa. Kain po. Kain. Ito, sarap dito kala Parang Joven. Hop. Kaya namin ko si Parang Joven. Hop. Sili. Sarap dito, sili tsaka patis. Oho. Nasa na. Nice. Sibaw. Ayos. Kanin pa daw. Ayoko pa. Hop. Okay ka na. Masarap makain eh. Kain tayo, kain. Round 2. Round 2 pa. Talagang tamis ng ipon. Oo, sariwa nga naman eh. Kaya ba ulit ito kaninang? Kagabi lang daw, naka ano pa to? Naka-BI. Kaya siguradong buhay na buhay. Kaya matatamis na ang ano nito, yung hipon. No? Na-high blood na naman. Gulay. Yamas dyan. Alimango. Sarap. Fantastic. Last na to, last na. Ano tayo pa naman? may last na last pa. Ilang ano ba to? Mukhang isang kalderong puno to. Konti lang, yung kalahati lang niluto. Kalahati pa daw to. Tamis. Nakasakanin. Saka gulay. Tingnan natin, lumalawa na may mga bibigay pa sa atin. Ito, totoo na. Last na last. May last na last pa. Ito, last na last. Hop. Ayos. Tamis. Hop. Isang malaking ulo. Nakasil. Nakain naman ng gamot kaya pwede niya. Patok. Parang Joven pala. Kaya medyo naingat dito. Tumataas ang BP. Ako po tumataas yung BP ko pag wala. Ano kumain ka pa? Okay na. Very good. Salamat, Parang Joven. Parang Joven. Salamat. Thank you. Ayos. Ice cold. Tubig. Lamig. Sarap. Mainit kasi. Kailangan nagbaan tayo tubig. Harap lang. Papasalamat naman Parang Joven. Parang Joven, salamat. Salamat din. Pakisuporta na si Parang Joven sa kanyang Island Life. Joven Avendaño sa Facebook, mga idol. Salamat at sana nag-enjoy kayo sa vlog namin sa ating Bitas Island Adventure. Bye-bye. Mga cute na mga anak ni Apo, ni Kuya Moises. Ako kami. Hi! Ito kami. Ito pala mga tropa natin. Tiga Salambaw pala ito eh. Sa Isla Salambaw. Shoutout sa inyo dyan. At saka sa mga throwbacks natin ng Binuangan. Mga idol, ito kami. Kasama natin si dating kapitana, si Ate Tess. Shoutout kay Kap. Rusty. Nakuha na natin sila doon sa Santa Isabel nakaraan. Shoutout sa mga kababari naman natin ng Babatnin. Right. Kasama natin si Ate Cynthia. Shoutout kami sa pamilya niya sa Namayan. No. Panelo din to eh. Di ko alam kung kamag-anak ko to eh. Kami alam kung saan lahat. Oo nga eh. Kasama natin si Kuya Ted. Shoutout kami sa Jolly Rogers.
Ano? Jolly Niners. Ayan, shout out. Mga manginginom ng babadnin. Welcome sa mga Bitas Kids. Hi! Sama natin si Kuya Jimmy. Sa shoutout kami sa Estacio Family ng Ng bitas. Bitas. Dito sa amin sa Bitas, Santa Cruz. Paumbong Bulacan. Kakawin kami. Hi! Happy! Natin si Idol Bricks de la Cruz. Tsaka si Idol Jan Roque. Shoutout kami dito sa amin sa Bitas. Ay, mga tropax natin, te. Mamaya mamam na naman. Sa lahat po ng mga bago na sa lahat ng platform natin at kung nagustuhan niyo yung video natin patungkol sa Philippine culture, Bulacan culture, tradition, food, at adventure. At syempre mga update natin, puntahan niyo ako sa channel ko sa Alfax TV, ang Bulacan yung vlogger. At syempre, subscribe na rin ako, hit the notification bell para sa mga updated natin videos na palalabas ko sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Nagustuhan yung video natin, share niyo na rin. Until next time mga tropax, keep safe and keep moving always. The Lost Village of Bitas, Paumbong, Bulacan. Bye-bye!